welcome back to our missionary vlog. Channel, As a welcome to couple. channel. Welcome back to channel. Ano? Welcome to our channel now. So, ayun guys, it's April 25, ding, 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 2026, and it's 9:58 a.m. and we're heading to Cainta, Rizal to give a talk sa MFC Singles. So, kaya nasabi ko kay Philip na mag-vlog kami kasi ano namin to, isa sa mga mission trip na magkasama kami. So, ayun. And praise God kasi yan, may mga ganitong opportunity na nagkakasama kami sa mission. So, merong love discovery overnight yung MFC Singles ng NCR East. Tapos, we're going to give yung session about discovering vocation. So, yun yung topic natin siguro ngayong morning na to as we go to Cainta. Yun nga. So, ayun. Ano lang, mga 20 minutes to go na lang nandun na kami. So, ito na nga. Ano bang mga tinatanong about vocation? Siguro, syempre, diba, we know that vocation is calling ni Lord sa atin, and we have to answer the call, syempre, faithfully and courageously. Faithfully! Yun talaga. So, ano masasabi mo sa vocation? Anything that comes into your mind when you hear the word vocation? Ano? Plan of God. Kasama sa plano ni God, yes. Tapos siguro sige nga, misconceptions muna tayo. Siguro yung vocation, ang misconception na isa sa mga naranasan ko na nakorekt ako is kailangan yung vocation, gustuhin mo yung plano ni Lord without considering Walang bias. without considering what you desire or what you long for. So, pero sabi sa akin ng isang ate na hindi mo pwedeng alisin yung kwento ng bokasyon mo kung ano yung gusto mo. Kasi okay lang na you desire something. Kunwari ako noon, nung time na yon na broken hearted ako, tapos iniisip meow, meow, meow. Na parang naisip ko na baka ang gusto talaga ni Lord sa akin magmadre. Kahit na gustong-gusto ko na magkapamilya, kahit na gustong-gusto ko na parang syempre magmahal in terms of yung romantic love, tapos mahalin din pabalik. Parang gusto ko na yung i-disregard kasi iniisip ko baka yung tawag natin sa akin ni Lord is to pursue yung religious life. So sabi nung isang ate sa akin, if you have this desire, wag mo siyang i-ignore kasi the Lord would always want, of course, yung ikasasaya mo din, yung ika-fulfill din ng desires and longing mo. Na napakaganda. O nga, no? Ibig sabihin, ganun tayo kamahal ni Lord. That even the deepest desires of our heart, He recognize. So, yun. Ikaw, ano yung parang tingin mo, naging misconception mo sa vocation? Meron ba? Na parang hindi naman siya required na parang kailangan mong pagdaanan lahat. Parang hindi mo naman kailangan na Yung na parang required na pumasok mag-search in. Hindi naman lahat kailangan mag-search in. Kasi kung need ka talaga for motherhood or fatherhood, need ka naman ni Lord dun. Kasi minsan parang escape lang natin yung papasok ako ng seminary, pasok ako ng convent para malaman ko, para tingin ko ready na ako. Pero pwede ka pa naman maging ready kahit di ka naman mag-search in. Yun. Of course, don't get me wrong, okay din naman, wala namang problema doon. Pero hindi naman necessary na kailangan mo pumasok para malaman mo lang yung vocation. Hindi, pero minsan may mga tao talaga na alam na nila kung talagang saan para sila. Para saan talaga sila. Yeah, oo nga, gets. Kasi ako, nagkukwentuhan kami kanina, sabi ko mag-share siya sa
nang-share siya dun sa talk kasi Anong oras? Late pa tayo. sabi ko, nang-share siya kasi nag-search in siya. So for 1 week, kwento mo. Ikaw pala magkwento, ba't ako nagkukwento ng kwento mo? May spiritual advisor kasi ako. Shout out Mother Iya. Kanawsian. Ano yun, nakilala ko lang yung nagbigay kami ng talk sa Andrews sa school. Tapos yung venue na pinagamitan namin, mga Kanawsian. Tapos parang nirefer ako kay Father Ian. And then eventually, pinunta ko siya, usap kami. Tapos kagandahan doon yung venue ng seminary na gamit pa namin. Nagkaroon kami ng MB overnight doon. Tapos yun, in-assist ko. Ay kung mukhang may tawag, mukhang pwede. So 1 week, nag-immerse ako. And then doon ko nalaman na hindi talaga para ako doon. Na pagpapamilya pala talaga ang tawag sa akin. Ano yung mga ginawa mo sa loob ng Una, parang Seminary. sumasama ako dun sa pare, kay Father Ian. Nagkataon na nagkataon na pinatawag siya sa Cavite. May seminary sa QC. So bumiyahe pa kami from QC to Cavite as driver niya ako. Kaya siyang L300 ayun dala-dala namin sa sakyan. So from there to Quezon City to Tansa yun Tansa Cavite. Doon kami, sama-sama lang ako. Tapos si Father meron lang siya sa akin may half day na minsan na parang iniiwan niya ako sa tahimik lang. Parang solitude, parang ganun, between God. So, ganun, tapos yun, immerse talaga. Sama ko sa mga seminary, bibigay kami ng pagkain or parang in a way immersion sa mga bata. Immerse ako sa kanila. For 1 week, ganun lang. So kasama ako sa mga seminaryo, seminarista. Kasama ako, anong oras sila kakain, doon din ako. Prayer time nila, 5:30, nandun din ako. Sa misa, nag-assist ka? Oo. Assist din ako for the mass, assist din. So typical na isang buhay ng pare at isang buhay ng seminarista. Para makita mo rin yung buhay na ginagalawan. And then eventually, actually maganda, masaya. Gusto ko nga pero hindi yun yung tao sa akin, Lord meron pang iba. So kaya yung may mga ganung nag-ister yung puso nila, parang pwede parang at least walang regret. Wala naman, hindi pasok ka, wala problema, wala nang mawawala Tapos ako kasi 1 week so kahit pa paano kinaya ko. Pero hindi naman necessary na 1 week ka. Kung gusto mo na parang search it nga lang sa araw, meron nga half day Hindi, okay lang yun, wala namang mali doon. Ako lang nagkataon lang na 1 week sa'yo. Maging close Ano yun? Full-time worker ka na nun? Nag-leave ako nun nag-leave ka for that. Yeah, okay. Yan. So, ayun nga, diba? Yung experience sa 1 week. So, ako, nung pandemic, nakakatawa kasi, diba nga uso yung mga in-invite ka sa Zoom, ganyan, mag-immerse ka, or mag-search in ka. Tapos nakakatawa, syempre yung search in ko via Zoom, pero international. So may mga madre doon, dinidiscuss nila yung habit nila, yung charism nila, iba't ibang congregation. Tapos tingin ko, yun na yung parang naging, hindi naman siya parang, paano ba? Hindi naman siya yung sobrang may weight sa discernment ko, pero that's how I searched in, yung ganun na experience, online, imagine. So, oo nga misconception siguro sa atin na you have to go inside para malaman yung vocation. Hindi naman Pero maganda. Oo, Maganda wala siyang naman. experience. Wala naman siyang problema. Pero hindi naman siya automatic na dapat papasok, hindi. Yes. Minsan. Yeah, oo. Pwedeng, tulad nun, may spiritual director siya. Ako, sa Don Bosco, yung nagmamasters ako, meron akong mga sisters na kasama. Mga sisters na galing sa iba't ibang congregations na natatanong-tanong ko ano yung buhay nila, nakakausap ko sila. I even shared my life stories with them. Tapos nagkakaroon ako ng enlightenment na alam mo yon, may in a way
informal man siya, kwentuhan man siya, or like napahagingan lang na life direction na bigla ka nagka-idea or nag-spark sa yung mga inspiration, then sa akin, ayun yung parang kumaga yun yung story ko. Hindi naman ako pumasok sa loob ng kumbento to make sure na dito talaga ako sa pagpapamilya. But napakaganda sigurong experience, no? Ikaw, tumatak yun sa'yo for sure, naging sobrang convinced that you are for family life or for married life. So ako naman, siguro through my experiences nga sa buhay, tapos yun nga from my past, yung mga relationships, yung mga kinukwento ko sa Live Fear Movement, tapos hanggang sa dumating ako dito sa part na to, na may nakausap nga ako na ate na nagsabi siya sa akin na do not ignore your desires, kasi malaking part din yan sa discernment mo and sa journey mo towards your vocation. So yun, iba't iba tayo ng storya. Siguro misconception din na ganito yung nangyari kay ate or kay kuya. Meron tayong mga model, pero hindi lahat ng nangyayari sa mga tao ay mangyayari din sa'yo. So God works in seriously, in tremendous ways, diba? Yung mga ways na hindi natin akalain. He uses people, He uses life experiences, yung life direction, spiritual direction, diba? Yung ganon. Na maganda, na mahalaga, at very unique sa bawat tao. So, ayun. Sige nga, comment nyo down below kung siguro baka meron kayong gustong i-share sa madlang people on how you discovered your vocation. Or if you are still discovering your vocation, comment kayo ng heart and then let me pray for you. Let us pray for each other. Lalo na kami, ang practice namin every night, ipagdasal talaga yung mga kaibigan namin at yung mga taong nanghihingi ng prayers for us. And very specific kami dun sa mga, syempre, mga nagpe-pray for love life, nagpe-pray para may i-pursue na, at nagpe-pray para i-pursue din yung mga kaibigan namin. Shoutout kay Kuya Dennis and Ate Leslie na ikakasal na this coming Saturday. Next Saturday. So, pinagdadasal namin yan every week, yung mga ikakasal. Si Kina din and si Adrian. Shoutout sa Wednesday naman yung kasal nila. Tapos, yun. Saka dun sa mga nag-start magpamilya at nagpe-pray for to conceive, no? So, lagi namin yan kasama sa prayers namin. Ayun, so, ang ganda ng mga kwentong bokasyon. Sa totoo lang, marami tayong pwedeng pag-usapan about it. And we praise and thank God kasi sa sobrang ganda ng gift of vocation, may mga times man na challenge yung puso natin at di natin alam kung ano ba yung patutunguhan natin, saan ba tayo magne-next na step, paano ba tayo hahakbang, no? Kasi baka may na-broken or may iba't iba, may mga leading, may pwedeng akala mo ito na yung direction pero hindi pala. So, ayun, we have to pray for each other. Talagang sabi nga, di ba, pag vocation, since it is a calling, we have to listen. Lagi dapat tayong makikinig kay Lord, and He speaks through other people, through His words, scriptures, and sacraments. And syempre, yung favorite language ni God, which is silent. Very good! So, silence. Parang siya ngayon, silent siya. Kasi nakafocus siya mag-drive. So, we have to sit still. Lalo na if we really want to hear the Lord. Kailangan maging silent. Hindi ko alam kung paano, walang formula on how to hear God's word, pero yun sacraments, pwede kang mag-seek ng life direction, spiritual direction sa mga pare, madre. Kung di mo alam, maglakas loob tayo na mag-reach out sa parokya natin, o kaya baka may mga kakilala kayo na gusto nyong hinga ng tulong pagdating sa pag-reach out sa mga madre or pare. You may do so. Ayun.
Ganda nung nakalagay sa likod nung t-shirt nung nasa motor. Passion and hindi, passion and purpose pala. So yun, tapos alam nyo ba, kunwari nahihiya kayo na mag-approach ng madre or kung sino mang pare, pwede kayong mag-approach sa Facebook pages nila. Total ngayon naman very into social media na yung mga tao. Actually, I tried contacting nung pandemic yung isang page ng isang congregation ng mga madre na gusto namin na magkaroon ng spiritual director. So, nagre-respond sila. Tapos, online, pwedeng online that time. Pwede din, siguro ngayon, pwede na yung personal, physical. So, ask the Lord to lead you sa mga tamang tao, tamang congregation. And really listen to Him. Tapos, respond courageously. Lagi namang ganun eh. Baka kasi may steering lagi sa puso natin, pero nagkukulang tayo sa actions. Then, dun, mahirap, di ba, babe? Ano masasabi mo? Tama. Yes. So, yun. We have to be courageous. Kasi, pray for your next steps. At the same time, huwag ka na magduda minsan. Kasi lalo kung ang affirmations ay coming din from the people you love. Ayan, nahihiya ako na rin pagdating sa paliligaw. Ikaw, babe, ano mo doon? Oo, kasi kung parang solve ka naman na, talagang alam mo na kay Lord yun eh, between you and God na yun. Tapos, mabasted ka man or sagutin ka man, ang pinaka-importante doon, nag-prepare ka sa sarili mo. Parang win-win pa rin yun. Of course, mas maganda kung sagutin ka, pero ang pinaka-bonus mo naman doon, nagpaka-ayos ka. Sa side ng lalaki yan. Oo. Even babae. Oh yeah, sa babae. Yeah, we have to actively wait sa mga babae. Mahirap lang to kasi nga ang unang yung bola minsan, I mean, hindi naman laging nasa lalaki kasi sila yung magpa-first move. Pero like, nasa atin din yung bola kasi how are we going to make ourselves open and at the same time not that too open para kung sino-sino lang yung pumasok at alam mo na yung bigla-bigla na lang kumotok and then papasukin natin yung ganon. So tama yung sinabi ni Philip, my fiancé, na kailangan talaga ayusin yung sarili at yun, actively wait Speaker dito. Ayan, actively wait and yun, okay lang na maghintay sa girls. There's more to life than just focusing on what's missing or what's lacking quote unquote sa ating mga buhay. Kasi even the waiting period, even the pain in waiting, it is part of our journey towards our vocation. So, mahirap talaga yan. Nakikisa ako sa mga babae na nagpapakahirap or, alam mo yun, ang hirap kasi agony in waiting talaga, sa totoo lang, hindi lang siya pain. Agony talaga malala. Pero, kung ma-enjoy natin yung life natin, discovering our passion, our yung kung saan tayo magaling, tapos even sa mga work natin, sa mission work natin, kung kunwari part ka ng community or like sa parish nyo, mas maganda talaga makiisa tayo sa gawaing simbahan, ganyan, sa family natin, families natin, ano ba yung tawag sa atin, ang daming pwedeng i-enjoy. Umakyat ng bundok, umakyat ng kung saan-saan, wag lang umakyat ng bahay ng iba. Pero alam mo yun, ikaw, anong ginagawa mo nung naghihintay ka? Na parang serve, tapos focus lang. Basketball, ganyan. Wait a minute. Ayan. Tama ba to? Yeah. So, yun, ang ganda nung iba't ibang pwede nating gawin para while we're waiting, we keep ourselves fruitful and joyful at the same time. Ang hirap naman na naghihintay tayo tas dinadrag natin yung sarili sa paghihintay. So, ano din yun, di din maganda. Well, we will not
discount dun sa mga moments na kailangan mo talagang umiyak, yung to really dig deep dun sa reason bakit ka agonizing sa waiting, yung mga ganon, time with the Lord na nasasaktan ka talaga or you don't really know where to go. It's okay to cry, it's okay to be in solitude with the Lord, sabi nga ni Philip kanina. But find the joy in waiting kasi this waiting is also a gift. Even kami ngayon na engaged na kami, ang hirap maghintay, as in di laging perfect, di laging masaya, hindi porket engaged na ay wala nang pinagdadaanan. Pero in this waiting, ako personally, I can say na ang dami kong nararamdaman, pero dun ko mas na-appreciate si Philip pagdating sa mga pinagdadaanan ko. As a single person pa rin naman yan, di pa naman kami married pero at the same time kami as mag-fiancé. So praise God for everything. Our stories are unique, and so each story is a gift kasi meant na yon for you and God and for your vocation. Amen. Ikaw? Ako sa budget, di ako naman ID. Nalaman tuloy nila na hindi ka nagbigay ng ID. Anyway, so alis din naman kami dito mamaya. Sige, ikaw, anong masasabi mo sa kanila before we end? There is a time for everything. Ang ganda. Yeah. Hindi man ngayon, hindi naman sa susunod na linggo, pero darating rin. Relax lang. May nakalaan para sa atin. Classic yan, no? Pero totoo yun eh. So, yun. Praise God. And thank you Lord, kasi pinarealize mo din sa amin to. Ako, hindi ako may conviction na ganito if hindi ko naranasan yung pain, yung suffering, yung waiting. Kasi kapag inalay natin kay Lord, sinurrender natin kay Lord, of course, everything will be fruitful. So, in case di pa okay ngayon, everything will be alright in time, in God's time. And yun lang. Praise God. Malapit ako dun sa venue. And if you want us to have other discussions o iba't ibang mga topic, comment down below kasi nisip namin na in a way, pwede natin to gawing regular kapag may mission and if may mga random moments kami. So, yun lang. God bless. Again, I'm Jovel and this is my fiancé, Philip. Signing off for today's vlog.